Inatake ni Greed si Bradley dahil naalala nito ang nakaraan na pinatay ni Rat ang mga kaibigan niya. Nagsimula silang magpatayan at nakakailag si Greed sa mga atake ni Rat. Nagpatuloy sila hanggang mapinsala si Greed, subalit nasipa ang espada kaya binalibag siya nito, at puputulan ang kanyang ulo ngunit nakapaglagay ng armor. Kaya nakatakas si Greed sa kanya. Nais ni Olivier na maging tagapagmana pero si Alex ang gusto ng ama. Kaya nang dumating si Alex ay sinabi ng ama na magduelo muna sila ni Olivier. Nang magsimulang magduelo ang dalawa ay kumuha ng pera ang nanay nila para magbakasyon. Bago umalis ay tumalsik si Alex pero balewala lang sa kanila. At sa labas ay tumalsik din ito sa fountain at kinuha pa ng ate at binalibag sa loob. Kaya si Olivier ang magiging tagapagmana ng Armstrong family. Ngunit napagtanto ni Alex na pinaalis niya ang pamilya nila para maging ligtas. Nang malaman ng mga karpintero na patungo sa disyerto para magbalik sa Shing si Mei Chang ay niyaya muna nila itong kumain at matulog doon. Naiyak ang bata dahil mababait ang mga ito kaya sinamantala ni Envy na lokohin ito. Naloko naman ang bata kaya pabalik na siya sa Central. Nagtungo si Ed sa dati nilang hideout dahil alam niyang nandito si Al. Pero binatukan dahil wala naman. Ngunit biglang dumating doon si Ling na nagugutom. Pinakain nila ito upang mabawi ang lakas. Saka sinabi ni Ling na kumalas na si Greed sa mga homunculus. At sinabing may hinihintay na lang daw na araw ang father upang isagawa ang transmutation. Subalit na kontrol na naman ito ni Greed kaya aalis na ito. Pero inalok ito ni Ed na makipagkampi pero nais daw ni Greed na siya ang pinuno. Sumunod naman sila Ed dahil pumapayag na siyang magpa-under kay Greed kasama ang dalawang kamera ngunit binugbog siya ng dalawa. Pumayag si Greed na maging alagad sila. At ang dalawang kamera ay walang pake basta daw may pagkain sila. Sinabi ng isang butcher sa asawa ni Izumi ang impormasyon tungkol sa itinakdang araw. At sa isang bahagi ay nagpanik ang mga sundalo dahil pala kay Izumi. Nagpahuli si Izumi upang makausap sila Miles at Buccaneer para sabihin ang mensahe ni Al sa itinakdang araw. Binalita na rin ito ni Fulman kay Lieutenant General Grumman. Tapos binati niya si Rebecca na hinawakan niya sa puwet. Saka nakipagkita si Rebecca kay Riza sa Central. At pagkaalis ng babae ay napansin ni Hawkeye na may iniwan itong papel. Dumalaw si Hawkeye kay Jean na may ibinigay na sigarilyo. Kaya si Jean naman ay binigay sa Colonel ang papel na nakaipit sa sigarilyo. Dahil dito ay nakarating kay Mustang ang mensahe ni Al. Sa tulong ni Miles ay ipinadala ang isang water tank sa bahay nila Winry para makauwi siya. Namangha naman ang mga sundalo sa trabaho niya habang nagbibihis ang dalaga sa silid. Maghuhubad na sana siya nang makitang nandoon si Ed kaya napasigaw at umakyat ang dalawang sundalo. Tapos tinutukan sila ng dalawang kasama ni Ed at kinagat ng aso si Gory sa puwet. At dahil nagkakagulo sila ay pinalabas silang lahat ni Winry. Saka sinabi ng dalaga kung nasaan si Al. Pero hindi ito pinuntahan ni Ed dahil isa na siya sa mga wanted. Kumain ang lahat ng sama-sama. Habang inaayos ni Winry ang mga tools ay sinabi ni Ed na tumakas na sila ni Pinako pero nagalit ang dalaga at sinabing pigilan ni Ed ang promised day at bawiin din nila ang kanilang katawan. Pagbaba ng bida ay sinabi ni Greed na may pagka-greedy din pala si Winry dahil nais niyang makuha nila ang lahat. Agad na umalis sila Ed para magsimula sa misyon saka pinangako na pipigilan niya ang promised day. Napagod sa construction si Mr. Yoki at naiinip na rin sila Zampano at Jerso nang makita nilang nandoon na sila Scar kaya naglakbay na sila patungo sa mga ishbalan na makakatulong nila sa misyon. Naka-ready na daw sila Grumman at Miles pero may nakatingin sa kanilang kalaban sa itaas. Si Al naman ay nawawalan na naman ng malay kaya kailangan niya nang makabalik sa kanyang katawan. Nang may tumulong laway dahil dumating si Gluttony. Tapos nandoon din pala si Pride na pinigilan siyang makatakas tapos nawawalan pa siya ng malay. Kaya tuluyan na siyang nabihag nila Pride at Gluttony. Nagtungo si Roy kay Olivier upang mag-strategize. Saka binigyan ng bulaklak na may note na isang homunculus din si Selim. At agad ding sinunog nito ang bulaklak kasama ang note para walang ebidensya. Habang nagsasagawa ng joint training ay nanunood ang Führer. Nang mabalitaan ni Miles na nawawala si Al at kinabukasan na ang promised day. Nakarating ang balita kay Bradley na balak sumugod ng mga ishbalan sa Central habang wala ang Führer doon at kasabwat din sila Grumman at Mustang. Kaya nagpas siyang magbalik sa Central si King Bradley sakay ng tren. Pero biglang huminto sa gitna ng tulay dahil sa mga tupa. Tapos iniwan ng tren ang sinasakyan nila saka sila pinasabog dahil kasabwat din ang driver na agad na binalita ng isa pang kasabwat. Kinabahan ang mga
mga officer saka natuwa si Grumman. Saka naghanda sila Hawkeye sa matinding bakbakan kinabukasan. Sa slum ng Kanama ay nakita ni Ed si Hohenheim na sinuntok nito. Saka nagpakilala ang mga kasama ng anak na si Raulo. Dahil kinabukasan na ang promised day ay napilitan si Ed na makipagkampi sa ama. Saka sinabi ni Ed ang last word ng kanilang ina na humihingi ng sorry dahil nawala ito kaagad kaya napaiyak si Hohenheim. Nagtataka sila Zampano kung ba't ang sama ng turing ni Ed sa tatay nito. Si Van naman ay napatingin na lang sa kanilang family picture. Bumili si Ed ng pulang tela at ginawang coat dahil nais niyang isuot ang magandang damit sa huling bakbakan. Kalaunan ay dumating si Al kaya lumapit si Ed pero natakot si Greed. Dahil kinokontrol na pala ito ni Pride na muntik na silang matusok. Saka nagalit ito dahil tumiwalag na naman sa kanila si Greed. Pinapahanap ni Grumman ang bangkay ng Führer habang iniisip nito na maging pinuno ng bansa. Samantalang iniisip din ni Miles kung anong binabalak ni Grumman. Pinakita ni Pride na ito talaga ang katawan ni Al. Saka inatake nito si Ed ng napakaraming shadow. At gumawa siya ng wall pero nawasak din nito kaya sinabi ni Greed na nakakatago si Pride saka muntik nang mabutas ang kanyang ulo pero nahuli siya nito. Kaya gumamit ng alchemy si Ed para mapatay ang power sa slums upang mapigilan si Pride pero wala rin silang makita. Sinamantala ni Heikel na bugbugin si Pride dahil sa matalas niyang pangamoy. Subalit naramdaman nila ang bloodlust ni Gluttony na muntik na sila makain dahil sa talas ng pangamoy. Kaya naglakas loob si Darius na bugbugin ito, pero tinamaan din niya si Ed. Nais niling na mag-switch sila ni Greed dahil magaling siyang makipaglaban sa dilim. Tinamaan sila ni Gluttony kaya pumayag na si Greed at tinamaan nila si Taba sa mukha. Pero nagalit ito at nilabas ang bunganga sa tiyan na ikinatakot nila. Ngunit may dumating na napakabilis na pinaghihiwa si Gluttony tapos binalibag pa siya nito. Dahil dumating pala si Lan Fan gamit ang bago niyang automail. Namatay ng maraming beses si Gluttony pero di pa rin siya tinigilan saka sinuntok pa ni Ling. Sa sobrang bilis ni Lan Fan ay natuhog nito si Taba at naputol pa ang mga kamay. Saka pinagtulungan ng dalawa na bugbugin ang homunculus dahil nararamdaman nila ang aura nito. Dumating din si Fu pero di nila makita sa dilim. Nag-alala si Ed kay Lan Fan dahil kakakuha pa lang nito ng automail pero kinakawawa nito si Gluttony saka pinasabog pa na nadamay si Ed. Samantala nagtataka na ang mga tao. Kaya pag nagsindi ng ilaw ang mga ito ay makakakilos na si Pride at lagot si Hinkle. Samantala patuloy nitong binubugbog si Pride pero ayaw pa ring mamatay. Nagtungo si Roy kay Madam Christmas na binigay ang mga impormasyon sa pagkatao nila Selim at King Bradley. May nagsindi ng liwanag kaya nakaatake si Pride sa kawawang kamera. Tapos nagkaroon pa ng sunog kaya lagot na siya sa shadow pero niligtas ito ni Ed. Napag-alaman ng mga detective na nanay pala ni Roy si Madam Christmas subalit sumabog na ang lugar at nakatakas ang mag-ina sa sewer. Saka nakipagkita si Roy sa kanyang team kaya nagplano sila ng pagsalakay at sinabi ng Colonel na wala nang atrasan ito. Kinalaban ni Ed si Selim na nagtataka kung ba't di niya mawasak ang automail ni Ed. Kaya ginamit ni Pride ang katawan ng kapatid nang biglang naghagis ng flashbang si Fu. Tumatakbo si Gluttony dahil kinawawalang siya ni Lan Fan, samantala sumasakit na ang balikat ng ninja. Naglaho ang shadow at kinuha ni Gory si Al upang iligtas pero susugod na naman si Pride kaya panibagong flashbang na naman ang hinagis para mapigilan ito. Nagsumbong si Gluttony kay Pride pero naisip pa ng shadow na kainin ito upang makarecover ang mga pinsala kaya naiyak si Taba. Sila Ed at Ling ay di makapaniwala na kinain nito ang sariling kakampi. Dahil dito ay tumalas na ring ang pangamoy ni Pride na naamoy si Hohenheim. Nabalitaan ng father ang ginagawang hakbang ni Roy kaya tinanong sila sa posibleng susunod na hakbang nito. Giit ni Olivier na baka gawin nitong hostage si Mrs. Bradley. Samantala binanatan nga nila Roy ang mga bodyguard upang makuha si Mrs. Bradley pero nangako silang hindi ito sasaktan. Binabantayan ni Hohenheim ang kanyang anak nang maamoy siya ni Pride kaya inatake na nito si Ed ng napakaraming matatalas na shadow hanggang sa ma-corner sa puno. Saka kinagat siya ng mga pangil nito mabuti ay maliit siya. Tapos si Greed naman ang inatake ng homunculus. Saka pinutol din nito ang malaking puno at nahuli si Greed habang nahulog si Lan Fan dahil masakit ang automail. Kaya lagot siya sa shadow na winasak ang puno saka siya iniligtas ni Ed. Sila Fu at Hinkle ay pinrotektahan ni Greed. Nagising si Alphonse pero ang naaalala niya lang ay nabihag siya ni Pride.
Kalaunan ay dumating na rin sila Fo at Hinkle. Saka sinabi ni Fo ang sitwasyon at maaari pang madamay ang mga tao. Tumalsik sila Ed at Greed dahil kay Pride, at naamoy din nito kung nasaan si Lanfan. Nais daw kainin ni Pride si Greed upang mas lumakas. Nang magpakita si Hohenheim ay napaisip si Pride kung anong plano nito. Pero nang sumugod si Al ay nahuli ito kaya nag-alala si Ed pero pinigilan ng ama. Tapos gumamit na si Van ng alchemy at kinulong sila ng magkasama ni Al. Sinubukan pang umatake ni Pride pero nagsarado na ang kulungan dahil kung walang liwanag ay wala ring kapangyarihan si Pride. Giit ni Al na hindi makakasurvive doon ang katawan ni Selim pero si Al ay isang immortal kaya plano nilang ikulong ito hanggang sa matapos ang Promised Day. Nang kinausap ni Ed ang kapatid ay nangako si Al na magiging ayos lang siya sa loob. Samantala dahil wala si Rat sa Central ay nais ng sumugod ni Greed kaya nag-alala si Ling. Nabalitaan nila Scar na hindi pa pala umuwi si Mei Chang. Nalaman din nilang pinasabog pala ang sinasakyan ni Bradley. Subalit ang ibang mga ishbalan ay pinagpapatay na ni Kimberly. Walang magawa si Pride sa loob ng kulungan, kaya pinalo-palo na lang nito ang helmet ni Al. Nagtataka sila Marco kung ano ang nakabilog na lupa. Saka nagkita na ang dalawang grupo na nagulat sa mga kasamahan. Habang nagluluto ay nag-usap ang mga Camaro na tumigil na silang magtrabaho kay Kimberly dahil malupit ito. Pero ang mga kasama nila ngayon ay ang mga tunay na nakama. Kumilos na si Fo upang alamin pa ang nangyayari sa ibang lugar. Saka isinuot na ni Ed ang coat dahil handa na siya sa bakbakan kinabukasan. Kinabukasan ay nakita ni Denny Brush ang isang pagsabog na mula sa Colonel. Pero kahit hostage nila si Mrs. Bradley ay sumugod pa rin ang mga sundalo sa bintana. At sinabi ng opisyal na patayin ang lahat, wag lang si Roy na ikinagulat ni Mrs. Bradley. Ngunit sila pa ang nabaril dahil maraming bata si Mustang sa itaas. Nagtataka si Mrs. Bradley sa nangyayari kaya pinangako ni Roy na di nila ito pababayaan. Tapos pinutukan na lang sa paa si Mokong para di na makapalag. Nakita ng isang tauhan na umaakyat na ang mga sundalo pero tinakat lang ni Roy ang mga ito ng apoy. Saka patuloy silang inatake ng apoy pero hindi sila pinupuruhan ni Mustang ngunit napipilitan silang umuwi dahil sa injury. Pero ayaw pang umuwi ng isa kaya binaril ni Hawkeye sa paa. Nagalit si Negrong Kalbo nang malaman na di pinapatay nila Roy ang mga tauhan nila dahil isang pangmamaliit daw ito. Nagpapanik na ang ibang opisyal kaya kinutya ni Olivier ang pagiging mahinang nilalang nila kaya naiabangan sa kanya si Singkit. Samantala sumugod na ang mga Briggs soldier. Itinago daw ni Roy ang mga sundalo at sandata sa Armstrong Mansion. Saka pinasabog niya ang mga kalabang sundalo. Tapos dumating ang isang ice cream truck na nakasakay si Rebecca saka pinakita ang mga baril. At ang driver nito ay si Maria Ross. Dahil dito ay may mga bala na ulit sila tapos gumamit sila ng RPG sa mga ito pero tear gas ang laman upang makatakas. Kinausap ni Roy kung sino ang nagpahiram ng mga sandata na nalaman niyang si Jean. Samantala sa malayo ay nagpaplano sa pagsugod sila Ed. Pero patuloy sa pag-iingay si Selim habang kasama ni Al. Pumasok naman si Mei Chang sa lagusan. At tinutukan si Olivier pero tinusok ang kamay ng loko at tinutukan sa ulo ang isa na binaril at nakita ng mga kasama. Si Fo ay malayang nangangalap ng impormasyon dahil di pa siya nakikilala ng mga kalaban. Subalit ang pagpukpok ni Selim ay isang code pala upang malaman ang kanyang lokasyon. Nag-iisip naman ng daanan sila Ed dahil bantay sarado ang Central. Kaya nagtungo sila sa Research Lab 3. Nagpanggap siyang hinahabol ni Scar pero siya ang bomanat sa mga ito. Pagpasok ay nagtaka ang mga doktor. Tapos binuksan niya ang lagusan patungo sa father. Giit ni Hohenheim na maghiwalay sila pero isinama niya si Lanfan bilang bodyguard. Pero pinaalis na rin ito ni Van dahil alam niyang nais nitong hanapin si Ling. Pumasok ang opisyal at pilit na ginamit ang mga clone soldiers kahit di pa ito tapos kaya nag-ingay ang mga ito kaya narinig ito ng grupo. Isa-isang pinakawalan ang mga clone na ikinatuwa ng opisyal pero siya naman ang kinain ng mga ito. Pinagbabaril sila ng scientist subalit naubos ang bala niya at hindi pa rin namamatay ang mga ito kaya katapusan niya na. Nakarating sila Ed sa malaking gate pero di ito mabuksan pero kusa itong nagbukas. At nagulat sila dahil pumasok ang mga nagugutom na clone soldiers. Nais ni Olivier na mag-retreat ang mga tauhan ng opisyal kung ayaw niyang sumabog ang ulo saka tinusok pa sa paa. Kaya sa takot ay sinunod niya ang nais ni Olivier. Subalit dumating si Sloth at pinatay din ang lalaki pero si Olivier ang target nito. Nakipaglaban ang grupo nila Ed at Scar sa napakaraming clone soldiers. Pero kahit winasak na ni Scar ang isa ay hindi pa rin namatay kaya na-trap sila dahil marami pang dumadating. Nabalitaan ng mga tao na nagsagawa ng rebelyon si Roy Mustang. Tinakpan ni Ed ang exit para hindi makalabas doon ang mga nagugutom na clone kaya nag-transfer
nag-transform na ang mga kamera at sumugod sila sa mga ito. Nagkaroon ng mga barricade upang di makadaan ang ice cream truck nila Mustang pero dumating si Buccaneer. Samantala narinig ni Hinkle na isa palang code ang ginagawang pagpukpok ni Selim sa helmet ni Al. Kaya dumating ang isang atake patungo kay Hinkle. Dahil nandoon na pala si Kimberly dahil sa code na ipinadala ni Pride kaya nakatakas na ito. Tumatakbo si Mei Chang mula sa mga clone pero naabutan siya kaya napilitang lumaban sa mga ito habang iniingatan din na huwag mabasag ang garapon subalit nakuha ito at kinain. Pero dahil dito ay inabsorb ni Envy ang mga clone at nakapag-regenerate na muli ng katawan saka nagbalik sa human form kaya lagot si Mei Chang. Nakita ni Al na sugatan si Hinkle pero pinigilan siya ni Pride na tulungan ito. Kaya gumawa siya ng alikabok at pinutol ang sariling paa para makatakas samantalang inaatake ni Slot si Olivier ng kadena. Hindi ito tinatablan ng bala at ang tinamaan ni Slot ay mga sundalo. Tapos naghagis siya ng pampasabog kay Slot at nagtago siya pero nahuli siya nito at hinigpitan para mamatay nang sinuntok ito ni Alex sa pagmumukha para iligtas ang ate. Si Al naman ay pilit na iniligtas si Hinkle pero ayaw nang gumalaw ng kanyang binti. Tapos ibinigay nito ang Philosopher's Stone na nahulog ni Kimberly sa North Briggs upang magamit nila ito. Dahil dito ay nakagamit si Al ng malakas na alchemy at binuo ang sarili para lumaban. Gumawa si Al ng smoke screen. Tapos inatake si Kimberly pero bumawi ito na sinalag ni Al na hiniwa ni Selim at inatake siya ng shadow kaya gumawa siya ng espada para masalag ang mga atake. At pinaliko ang espada kay Selim saka kinuryente siya ni Kimberly pero tumakas gamit ang alchemy sa ere at sumugod patungo kay Kimberly na sumabog ng malakas. Tapos kinulong niya si Selim na nakatakas. Kaya tinusok-tusok nito ang armor ni Al na gagamit sana ng flashbang na hiniwa agad ni Pride pero isang decoy lang ito kaya nagliwanag ang tunay na flashbang at muling nakulong ang homunculus. Pero kahit hawak ni Al ang Philosopher's Stone ay di nababahala si Kimberly dahil meron pa pala siyang isa. Inaatake ni Alex si Slot na tinamaan sa ulo saka sumugod si Olivier na tinusok rin ito sa ulo. Kaya nagdugo ang halimaw at mas nagalit kaya tumakbo ng mabilis at tumama sa pader. Dahil sa sobrang bilis nito ay hindi na niya makontrol kung saan direksyon siya patungo. Muli itong sumugod na medyo nahagip si Alex sa bilis. Samantala nakatakas si Selim dahil kay Kimberly. At naamoy ni Selim na nagtatago lang si Al kaya naghagis ng mga bato si Kimberly at winasak para malaman kung nasan si Al saka pinasabog ito pero muling gumawa ng usok si Al. Subalit nahuli siya ni Pride dahil sa pangamoy saka binalibag at tuluyang nabihag pero wala na ang Philosopher's Stone. Tapos dahil sa usok ay nakagat ni Hinkle si Kimberly dahil inayos pala ni Marco ang mga sugat nito gamit ang bato. Patuloy ang pakikipaglaban ng grupo nila Ed at Scar sa mga clone soldier. Saka naisip ni Scar na pilayin nila ang mga paa ng mga ito kaya pinuntirya nga ni Ed gamit ang kanyang sibat. Samantala pinrotektahan ni Alex si Olivier kay Slot saka winasak ang sahig upang mahulog ang homunculus. Ngunit sumuntok ito kaya nawalan ng malay si Olivier at nagpatuloy sa pag-atake si Slot. Ginawang shield ni Hinkle si Kimberly. Pero sinabi ni Pride na kahit anong gawin ay di sila mananalo sa Father of the Homunculus saka inatake si Marco pero dumating ang kotse at binangga sila ni Al. Ngunit umiiyak si Mr. Yoki sa sobrang takot na matandaan siya ni Pride. Agad silang tumakas pero umatake ang shadow ni Pride na natanggal ang bubong ng kanilang kotse pero nakatakas naman sila. Samantala mamamatay na si Kimberly. Kaya naman kinain na lang siya ni Selim upang magkaroon siya ng pakinabang. Nang magising si Olivier ay nakita niyang natuhog ni Alex ng alchemy si Slot sa tamang timing. Nais ni Alex na ibigay sa kanya ni Olivier ang kanilang mansyon. Pero inayos na daw ni Olivier ang mga papeles para mapunta ito kay Mustang. Tapos dumating na ang mga clone soldier na pinagbabaril nila pero muling bumabangon ang mga ito. Ngunit wala pa rin silang tiwala kay Olivier. Nakaka-recover na muli si Sloth kaya nakatakas sa malaking bato. Kaya pinapili sila ni Olivier kung magpapakain sa mga halimaw o kakampi na lang sa kanila. Samantala naglalaban sila Mei Chang at Envy tapos sinipa niya ang clone na inayos lang muli ang ulo. Ngunit inabsorb ito ni Envy upang mas lumakas saka inatake si Mei Chang. Pero nakatakas naman ang bata dahil maliksi. Napapagod na ang mga kamera dahil hindi maubos ang mga clone. At nakapitan si Ed saka tumalon ng isa pero sumabog ang mga ito. Dahil dumating na ang Flame Alchemist kasama si Hawkeye. Sinabi ng isang lalaki na buksan nila ang radyo. Dito ay narinig nila si Mrs. Bradley na natatakot sa kanyang seguridad at si Mustang daw ang nagligtas sa kanya. Nagagalit si Clement dahil sa radio broadcast pero niloloko lang siya ng mga taga-radio station. At nang nais makausap ni
naninigang kalbo si Mustang ay nagpanggap na lang si Mr. Clean na binabanatan siya ng Colonel sa kabin aba ang telepono at pinagtawanan ng niga. Tapos nang magsalita si Maria Rose ay nakilala ito ni Denny kaya nalaman niyang nakaligtas ito. Dahil dito ay naisip ng mga tao na si Mustang ang kanilang tagapagtanggol. Sinubukan pang tumawag ng isang officer sa Briggs pero wala na rin silang tauhan doon. Tapos inatake pa sila ng tangke. Nakita ni Mustang na kasama ni Ed na nakikipaglaban sa mga clone si Scar. Nahihirapan sila Ed dahil di namamatay ang mga ito. Pero gamit ang matinding apoy ay ginawang abo ng Colonel ang mga ito. Sinubukan ni Envy na hulihin si Mei Chang ng malaking kamay pero maliksi ito at saka gumamit ng Alkeus tree kaya gumuho ang tunnel at nahulog sila sa kinaroroonan nila Ed. Agad na nagtungo ang bata at humingi ng tawad kay Scar. Sinubukang pag-awayin ni Envy sila Scar at Mustang. Pero di ito umubra sa dalawa saka tinanong ni Mustang kung si Envy ang pumatay kay Hughes. Nagsinungaling si Envy na si Maria Rose ang gumawa nito pero alam ng Colonel ang katotohanan. Dahil napakadaldal ng bunganga ng homunculus ay nagsimulang mainis si Roy at tinanong ito sa huling pagkakataon. Ngunit tumawa lang si Envy saka inamin ng pagpaslang. Saka nag-transform ito na asawa ni Hughes dahil ganito daw niya ito pinatay. Nagalit si Roy kaya natuwa si Envy sa ekspresyon ng mukha nito. Pero dahil dito ay nangako ang Colonel na tutustahin siya nito ng flame alchemy. Kaya pinapaalis na ni Roy ang mga kasama pero hamarang ang malaking kamay ni Envy ngunit pinasabog siya ng Colonel. Ayaw pang umalis ni Ed pero sinabi nila Riza at Roy na sila na ang bahala kaya umalis na ang mga ito. Nagsimulang mag-transform si Envy sa tunay na anyo nito saka nagyabang pero pinasabog ang kanyang mga mata. Tapos sinimulang sunugin ang kanyang katawan. Pero nais ni Roy na mag-regenerate muna ito para ulit-ulitin niya ang pagsunog dito. Saka umatake ito ng buntot saka tumakas kaya agad na hinabol. Samantala patungo sila Mei Chang sa nararamdaman niyang pinagmumulan ng malakas na enerhiya. Saka pinasabog na naman ni Roy ang kawawang homunculus pero nakapagtago ito. Tapos kinopya nito si Hughes saka sumugod pero sinunog pa rin siya ni Mustang at mas pinahirapan pa. At nang muling sumugod ay sinunog muli ang mga mata ng bumagsak na homunculus. At nagpatuloy ito sa pag-torture gamit ang apoy. Subalit nakatakbo na naman ito at nakita niya si Hawkeye. Tapos nagkasalubong sila Mustang at Hawkeye. Pero tinutukan niya ito ng baril dahil naisip niyang ito ay si Envy. Tinutukan ni Hawkeye ang kasama dahil nalaman niyang fake ito saka nag-transform na si Envy at talsik ito sa baril. At tinadtad niya ito ng maraming bala ng pistol para di makalapit. Kaso tinamaan siya sa balikat kaya pinagbabaril niya ito ng rifle. Subalit nahuli pa rin siya nito. Pero dumating ang Colonel at sinunog ito ng paulit-ulit kaya napasigaw sa sakit. Walang balak tumigil ang Colonel dahil ito ang pumatay sa best friend niyang si Hughes, kaya gigil na gigil siya sa pagpatay kay Envy. At napapanood ni Riza kung gaano kalaki ang galit ni Mustang sa nilalang na ito hanggang sa sumabog ng malakas at tuluyang naubos ang regeneration power ni Envy, na nagbalik sa kaawa-awang anyo na tinatapakan ni Mustang at tuluyang susunugin kaya pinigilan siya ni Riza na tuluyang maging masama. Saka dumating si Ed at kinuha ang homunculus gamit ang alchemy. Binabawi ito ni Mustang pero di pumayag si Ed. At dahil sa karanasan ni Scar sa paghihiganti ay sinabi nitong wala itong mabuting dulot. Kaya ibinuhos na lang ni Roy ang galit sa isang parte ng tunnel at kumalma na rin siya sa wakas. Ngunit sinusubukan pa silang pag-awayin ni Envy pero wala nang may pake sa mga sinasabi niya. Giit ni Ed na alam niyang naiinggit si Envy sa mga tao dahil sa tibay ng loob ng mga ito. Kaya kinagat si Ed dahil nagtataka ito kung ba't di sila nag-aaway at napaiyak dahil ayaw niyang kinaaawaan siya ng mga tao. At dahil sa sobrang kahihiyan ay nagpakamatay na lang si Envy at tuluyang naglaho. Nakatakas si Slot sa bato at nag-regenerate. At nang dumating ang reinforcement ay sinabi ni Olivier na siya na ang mamamahala sa kanila. Saka dumating ang mga clone na inatake ni Alex ng kadena. At ang isang sundalo ng Central ay iniligtas ni Olivier kaya sumali na ito sa grupo ni Armstrong. Nahuli ito ni Alex sa paa kaya pinagsusuntok siya nito para bumitaw. Pero alam ni Olivier na hindi mamamatay si Alex dahil sa malupit nitong training. At nang atakihin siya sa balikat ay nagkaroon ng pagkakataon si Alex na sumuntok ng uppercut saka tuluyang binugbog ang homunculus. Tapos tinusok niya ito muli sa bunganga gamit ang alchemy. Nagpaputok na naman ang tangke na nagmula sa Briggs. At ang kinaroroonan nila Clement ay tinamaan saka nahuli sila nila Buccaneer. Dahil naghukay pala si Izumi ng tunnel upang makapasok sila.